tayo po ay manalangin. Pinupuri at pinararangalan ka namin aming Panginoon. Salamat po sa bagong umagang puno ng pag-ibig at biyaya mula sa iyo. Napakabuti mo, O Diyos. Wala po kayong katulad. Dalangin po namin ang patuloy na pagkilos ng iyong kapangyarihan sa gawaing ito. Samahan po kami at gabayan ng iyong banal na espiritu mula sa simula hanggang sa matapos. Bigyan po ng karunungan at kaalaman ang lingkod na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong banal na salita. Kayo po ang makita at maparangalan sa kanyang buhay. Pasaganain ang karunungan at kaunawaan sa lahat ng nakikiisa sa gawaing ito. Gamitin mo po ang iyong lingkod na daluyan ng pagpapala ng iyong banal na salita. Nagdedeklara po kami ng katagumpayan ng gawaing ito, aming Ama. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na parangal, papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Amen. Atin na pong tawagin ang lingkod na gagamitin sa araw na ito. Batang-bata, masipag, maganda, mabait, masunurin sa Panginoon at sa magulang. Mula po sa VOJ Santa Rita, let's all welcome Pastora Milka Velarde. Amen po, sa Diyos ang papuri. Sige po, samahan niyo po akong pagbulay-bulayan ang buong chapter ng Pahayag 2. Ikalawang kabanata. Ang sulat para sa iglesia sa Efeso. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol, at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin, at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nikolaita na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Ang sulat para sa iglesia sa Esmirna. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Esmirna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ang sulat para sa iglesia sa Pergamum. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na 2 ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo, natirahan ni Satanas. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ng mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nikolaita. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon, at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato
na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Ang sulat para sa iglesia sa Thyatira. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Thyatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos, na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo. Matapat, masigasig maglingkod at matiyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililin lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad. Ngunit ayaw niya. Makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya ng matindi, pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan, papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo, ayon sa mga ginawa ninyo. Pero ang iba sa inyo riyan sa Thyatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang malalalim na mga turo ni Satanas. Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas, ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa, tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal, at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok, at ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Tandaan po natin, alam ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa lalo na kung para sa Kanya. Batid din niya kung ano ang mga nararanasan natin sa kabila ng ating pagsunod sa Kanya. Nandito na po tayo sa punto ng ating buhay na naglilingkod sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na masayang ang ating nasimulan bagkus manatili lamang tayong maapoy sa Panginoon. Pahalagahan po natin ang kaligtasang ating tinanggap mula sa Panginoon at lagi po nating alalahanin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Alalahanin natin na tayo'y makasalanan na pinatawad lamang ng Panginoon at binigyan ng panibagong buhay. Niligtas tayo sa kamatayan at kapahamakan at binigyan ng pagkakataon na magkamit na buhay na walang hanggan. Pero nakakalungkot na sa panahon po ngayon ay maraming nanlalamig sa kanilang pananampalataya at tumatalikod sa Panginoon. Hindi na tayo magtataka kung bakit maraming nawawala sa paglilingkod dahil ito ay nakasulat sa salita ng Diyos. Mateo 24:12. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mateo 24 verse 10. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Huwag po nating sabihin na nandito tayo ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. Baka bukas makalawa ay tayo na po ang wala dito. Tayo na yung mga tumalikod at nanlamig sa Panginoon. Kaya kung hindi po tayo mag-aalab sa Kanya ay mawawala talaga tayo. Kung hindi po tayo mag-aapoy, hindi po tayo magtataka kung baka isang araw ay magising na lang tayo, wala na pala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po sabi sa Pahayag 2 verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Amen. Alalahanin po natin ang dati nating kalagayan. Dati tayo ay nasa dilim, tayo'y mga bulag at mga bingi. Hindi natin alam ang katotohanan pero dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo ay kanyang tinubos at pinatawad ang ating mga kasalanan. Mga taga-Efeso 2 verse 1-5. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Huwag nating kakalimutan na tayo ay kanyang iniligtas, binigyan pag-asa at panibagong buhay.
Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Tapos na po tayo sa dating buhay. Huwag na po natin itong balikan. Unang Pedro 4 verse 3. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Sapat na po yung mga panahong inaksaya natin para gawin ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Tayo'y mga anak na ng Diyos. Hindi po lahat ay anak, kaya mapalad po ang bawat isa dahil tayo'y nakasumpong ng ganitong biyaya ng Panginoon. Pero tandaan natin, alam po ng Panginoon lahat sa buhay natin, kung ano yung ginagawa natin, kung anong uri ng paglilingkod ang meron tayo at kung ano yung nilalaman ng ating puso't isipan. Alam din po niya kung tayo'y nag-aapoy at nag-aalab sa paglilingkod para sa Kanya at alam niya kung tayo'y nanlalamig at nawala sa paglilingkod at presensya niya. Pahayag 2 verse 2 to 4. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una, kang sumampalataya ay nanlalamig na. Amen. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na ito po ang pinakaayaw sa atin ng Panginoon. Na yung apoy at init natin sa Kanya nung una tayong nakakilala ay nawala na, nanlamig na. Tandaan po natin, alam ng Panginoon lahat kung tayo ba'y malamig o mainit sa Kanya. Ayaw po ng Panginoon ng maligamgam, minsan mainit at minsan malamig. Minsan nandyan, minsan wala. Minsan gumagawa, minsan hindi. Minsan love na love si Lord, minsan naman nakakalimutan siya. Ayaw po ng Panginoon ng on and off tayo. Dahil kung ganito ang gagawin natin, isusuka niya tayo. Pahayag 2 verse 5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ang mahirap po sa lahat ay alisin ng Diyos ang ilawan natin, hindi na tayo magliwanag. Bagkus puro kadiliman ang makikita sa atin na hahantog sa kapahamakan at kaparusahan. Pero hindi po tayo magtataka kung may mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na ito ang maranasan dahil yung mga Israelita nga po, nakita na lahat at naranasan na ang mga himala ng Diyos pero matigas pa din ang ulo kaya mga napahamak at sila'y mga namatay. Kaya sa oras pong ito, nangungusap ang Panginoon sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mga Hebreo 3 verse 7 to 8. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang, nang subukin nila ako. Amen. Kaya nga po ngayon na binubulay natin ang salita ng Diyos, huwag nating patigasin ang ating puso bagkus tumalima po tayo sa pagsunod sa Kanya. Dapat po hanggang sa huli nating hininga at sa muling pagparito ng Panginoon ay abutan po niya tayong naglilingkod ng tapat sa Kanya. Pahayag 2 verse 25. Ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Kaya po sa umagang ito, huwag po nating hayaan na mawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus sikapin po natin na patuloy tayong makasunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbahbad sa Kanyang presensya at pananatiling tapat hanggang wakas. Mateo 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yun lamang po sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Amen! Mapagpalang umaga sa lahat.